sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang malaki ang may tutulong ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa ekonomiya ng bansa sa gitna ng kritisismo na ito'y papatay sa kabuhayan ng mga lokal na industriya. Hataw Balita. PBBM at ang Pangulo ng Ukraine na si President Volodymyr Zelensky nagkausap na umano sa telepono. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines nananawagan sa pamahalaan ng China na kontrolin ang kanilang mga tauhan na nakapwesto sa may West Philippine Sea matapos ang nangyaring laser lighting sa Ayungin Shoal. Hataw Balita. Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla inendorso sa Office of the Ombudsman ng plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Hataw Balita. Dalawang bus ng Philippine Coast Guard magbibigay ng libreng sakay sa EDSA Carousel ngayong araw. Hataw Balita. At good news sa ating mga motorista dahil ang bawas presyo sa diesel at kerosene epektibo ngayong February 14. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang may tutulong ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa ekonomiya ng bansa. Ito'y sa gitna ng kritisismo ng RCEP ay papatay sa kabuhayan ng mga lokal na industriya at kontra sa target ng pamahalaan na self-sufficiency. Ang RCEP ay isang free trade agreement ng 10 member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at 5 pang bansa, kabilang ang Australia, China, Japan, New Zealand at Republic of Korea. Layo ng RCEP na mas mapadali ang palitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mas makikinabang dito ang Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I think time will prove. Yeah, time will prove that it is to our advantage. Kasi ang goal natin is trade. So we are going to continue to increase our investment in the agricultural value chain. That will make us more competitive. For some reason, meron mga nagkakalat na it will hindi natin maproteksyonan ang ating sarili. All our markets that are mentioned in RCEP are already open. Walang mabubuksan na bago. In fact, ang mabubuksan lang is para sa akin is to the advantage of the Philippines. Dahil yung mga supply nga, the supply chains, the different non-traditional suppliers of agricultural inputs, of agricultural commodities, pwede natin ma-access yun. Sa kasalukuyan ay nasa deliberasyon pa lamang ng subcommittee level ng Senado ang RCEP. Hataw Balita. Nagkausap na umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang presidente ng Ukraine na si President Volodymyr Zelensky. Sa isang tweet, sinabi ni Zelensky na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine ay nagkausap sila sa telepono ni Pangulong Marcos. Tinalakihan nila ang pagpapaalam o pagpapalalim sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa international platforms. Pinasalamatan din ng Ukrainian President si PBBM sa suporta nito sa soberenya at sa territorial integrity ng Ukraine. Wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang tungkol sa naging phone call. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Denis Mikhailuk, charged the affairs ng Embahada ng Ukraine sa Malaysia, na nagre-request ng phone call ang Ukraine sa pagitan ng dalawang lider mula pa noong June 2022 pero wala pa umano itong natatanggap na tugon mula sa palasyo. Hataw Balita. Nasa maayos na kondisyon ang Philippine contingent na tumutulong sa search and rescue operations sa Turkey sa kabila ng malamig na panahon. Tuloy-tuloy ang ginagawa nilang operasyon sa probinsya ng Adiyaman
kung saan sila naka-assign. Pakinggan po natin ang pahayag ng kanilang team leader na si Rani Magno. We are on high morale despite of the cold weather here. And for today, we're moving to one area which is highly devastated. That is in nearby police stations. So nothing to worry with us. Sinabi rin ni Dr. Alfonso Danak, ang team leader ng Philippine Emergency and Medical Assistance Team, na nakatutulong din sila sa mga mayroong iniindang sakit sa lugar. Pakinggan naman natin ang team leader na si Dr. Alfonso Danak. Ang situation po kasi dito, just like any, as we have anticipated in a disaster situation, marami pong mga health facilities na either not functioning or partially functioning. No? So, kaya po ang unang request po ng Turkey government is actually EMT type 2 and type 3. No? And they were well trained for this. No? So, kaya po very grateful po ang people of Turkey, especially here in Adiyaman, no? Because we are providing the services to them, no? Whether they are victims of having injuries due to the earthquake or they are suffering from the common conditions na at this time wala po silang pupuntahan ng mga ospital or mga klinika, at tayo po nagpo-provide ng medical services for them. No? Kaya nga po so far we're able to treat 55 patients for the past 2 days. Hindi na nag-request ng karagdagang tulong ang Turkey para sa rescue efforts kasunod ng malakas na lindol noong isang linggo. Dahil dito, hindi na magpapadala ang Pilipinas ng second batch na tutulong kahit na marami ang nagpahayag ng intensyon para makibahagi. Hataw Balita. Inihahanda na ng pamahalaan ng Pilipinas ang donasyong ipadadala sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Syria ayon sa Office of Civil Defense. Kabilang na dito ang mga kumot panlaban sa malamig na panahon. Pero di gaya ng sa Turkey, walang ipadadalang humanitarian contingent sa Syria. Kamakailan umapila ang pamahalaan ng Syria sa Pilipinas ng tulong, pero ayon sa OCD, inihintay pa nila ang opisyal na anunsyo ng Palasyo at Department of Foreign Affairs tungkol dito. Hataw Balita. Nananawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamahalaan ng China na kontrolin ang kanilang mga tauhan na nakapwesto sa may West Philippine Sea o WPS. Ginawa ng AFP ang apela kasunod ng panibagong maritime incident sa may karagatang sakop ng Ayungin Shoal noong February 6, kung saan tinutukan ng laser light ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard o PCG. Ayon sa PCG, nangyaring insidente habang nagsasagawa ng rotation at resupply mission ng barko ng Pilipinas sa may karagatang sakop ng Ayungin Shoal. Nang malapit na ang barko ng Pilipinas, sinasabing bigla na lamang itong tinutukan ng nakasisilaw na green laser light mula sa barko ng Chinese Coast Guard na nagdulot umano ng pansamantalang pagkabulag sa mga crew ng BRP Malapascua. Matapos ang pangyayari, napilitang magbago ng direksyon ng barko patungo sa Lawak Island para ipagpatuloy ang pagpapatrolya at suporta sa BRP Teresa Magbanwa na nakaistasyon naman sa Kalayaan Group of Islands. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Coast Guard Admiral Artemio Abu at AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. That is uncalled for. We strongly denounce that actually. Alam naman natin, it causes temporary blindness. Kakaawa naman yung mga tao natin, yung Coast Guard natin. Sabi ko nga sa kanila, I think it's time for the Chinese government to restrain its forces so that it does not commit any provocative act that will endanger the lives of people. Sa kabila ng mga hamon, nangako ang PCG na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa ating karagatan at tiniyak na ipagtatanggol ang ating teritoryo mula sa sinumang umaangkin sa soberanya ng Pilipinas. Hataw Balita. Samantala, nagsimula ng magpulong nitong Lunes, February 13, ang 5-man advisory group na magre-review sa ipinasang
courtesy resignation ng mga police officer. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., sisimulan ng pag-aralan ng mga ito ang kaugnayan sa iligal na droga ng mga pulis. Sinabi rin ni Chief PNP na mayroon silang draft ng guidelines na gagamitin sa evaluation at assessment. Kasama rin anya sa pag-uusapan ay kung paano mapabilis ang proseso at matapos ito sa loob ng 3 buwan. Pakinggan po natin si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Before I came here, I met them. So for today or for this week, we'll already discuss yung house rules na gagamitin natin sa pag-evaluate and pag-assess ng mga third level officers natin. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, meron tayong binabantayan na low pressure area o LPA na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Posible itong pumasok sa PAR ngayong araw, ngunit mababa pa rin ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ang Northeast Monsoon o ang hanging amihan ang patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Mindanao naman, makakaapekto ang trap o ang extension ng LPA. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Visayas at Mindanao ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap ng LPA. Samantala, makararanas naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 20 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Tugigaraw mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio City naman mula 14 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila 22 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay mula 22 to 29 degrees Celsius. At sa Legazpi City mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban 24 to 28 degrees Celsius, 24 to 29 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 24 to 29 degrees Celsius, sa Iloilo 24 to 29 degrees Celsius, 24 to 30 sa Davao City area at sa Zamboanga mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng ating karagatan sa bansa. Kaya naman malayang makapapalaot ang ating mga kasambahay na mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga planong pumalaot sa northern at eastern seaboards ng bansa, pinag-iingat dahil posible pa rin po ang moderate to rough coastal waters na aabot ng 3.1 meters ang taas ng alon. Ang araw po ay sisikat alas 6:21 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Sa iba pang balita, naniniwala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na isang grupo lang ang nasa likod ng mga nawawalang sabungero noong isang taon. May tinutumbok na umanong mastermind ang PNP-CIDG pero hindi na muna nila ito papangalanan. Ayon kay PNP-CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., gusto nila na maging matibay muna ang kanilang ebidensya para makapagsampa ng kaso. Sa ngayon, 6 na individual na ang may warrant of arrest na kabilang sa mga kinasuhan sa Manila Regional Trial Court dahil sa pagkawala ng 6 na sabungero mula sa Rizal. Patuloy na pinaghahanap ng PNP ang mga ito upang malaman kung sino talaga ang mastermind sa krimen. Pakinggan po natin si PNP-CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. We are concentrating on arresting these people because we believe na sila po yung lahat ng mga kaso up to case number 8 ay isa lang ang magkagawa. And we believe that these people are the one who orchestrated all this case. And so, pag nahuli ito, lahat ng kaso, lahat ng case na inimbestigan namin ay masosolve.
Kahapon ay nagpulong muli ang Department of Justice at PNP-CIDG kasama ng mga pamilya ng missing sabongeros para mabigyan sila ng update sa kaso. Hataw Balita. Inendorso ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantaga. Ayon kay Remulla, nakiusap siya sa mga prosecutors na ilipat ang kasong pandarambong laban kay Bantaga dahil naniniwala siyang wala ito sa jurisdiksyon ng Department of Justice. Nasa jurisdiksyon na anya ito ng Ombudsman dahil ginawa ni Bantaga ang pandarambong habang siya ay nakaupo bilang Bucor Chief. Noong nakarang linggo ng kasuhan ng Bucor si Bantaga ng multiple complaints bilang ng plunder at malversation of public funds. Ito'y matapos lumabas sa investigasyon na 95% sa 1 bilyong pisong pondo na ibinigay sa Bucor para sa pagpapatayo ng prison facility sa Davao, Palawan at Leyte ay ibinayad na kahit 60% pa lang ng mga proyekto ang natatapos. Hataw Balita. Hindi naman prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang charter change o ang pagbabago o amyenda sa 1987 Constitution. Naniniwala ang Pangulo na maisasakatuparan pa rin ang mga plano ng kanyang administrasyon sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It's not a priority for me. Because maraming ibang kailangan gawin eh. Maraming kailangan, there's so many other things that we need to do first that we can still do, we can achieve, makukuha naman natin yung gusto natin, but within the present constitutional, the way the Constitution is written. Gayunman, porsigido ang ilan sa mga mambabatas kabilang na si Senator Robin Padilla na itinutulak ang pag-amyenda sa konstitusyon, partikular na ang economic provisions nito. Gate ni Senator Padilla, hindi mararamdaman ng ordinaryong manggagawa ang pag-unlad ng bansa at pag-asenso ng kanilang buhay kung hindi maamyendahan ang ilang probisyon sa saligang batas. Gayun din ang sentimiento ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. If we want to ensure a place for the Philippines in the global arena, then we must be willing to make the relevant changes in our existing constitution. Nire-respeto naman ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang opinyon ng Pangulo. Ngunit anya ipagpapatuloy nila ang pagsasagawa ng public consultation tungkol sa issue. Hataw Balita. Hoy, magbibigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard o PCG ngayong Martes, February 14. 2 bus ang ide-deploy ng PCG sa EDSA busway na bibiyahe mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX hanggang sa Monumento, Caloocan at Balican. Bibiyahe ang libreng sakay mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita. Good news naman sa ating mga motorista na kumukonsumo ng diesel at kerosina. Epektibo ngayong araw, February 14, ang hanggang 2 pesos and 20 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Pero wala namang bawas presyo sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene sa world market ay ang malaking inventaryo at ang pagtaas ng interest rate sa Amerika. Oras 25 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Matagumpay na nakapag-donate ng nasa 189 bags ng dugo ang Members Church of God International o MCGI Cavite Chapter sa Philippine Blood Center. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Simula pa noong 2008 ay regular ng blood donor si Jerome Taru. Ito anya ay dahil sa mabuting benepisyo sa katawan na kanya nakukuha sa tuwing nagdo-donate ng dugo. Ngunit nang ma-diagnose na may leukemia ang kanyang tatay,
Dito niya naranasan ang hirap sa paghahanap ng blood donor upang madugtungan ang buhay ng kanyang ama. Bali po nung na-diagnose po yung father ko, halos monthly po kami na ngangailangan ng blood donor. 3 to 4 bags po yung kinakailangan namin. So for almost 2 years din po yun. Mahirap po talaga maghanap ng time na yun, lalo na po kasi pandemic, hindi po masyado nakakalabas yung mga tao. Dahil sa hirap na naranasan ay mas naunawaan niya ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Kasi nung una po, ang purpose ko lang din naman po talaga na pag-donate ng dugo is may health benefit lang naman po. Then yun nga po, nagkasakit yung father ko. Doon ko lang po siya na-appreciate. Kaya naman noong linggo, February 12, kabilang si Jerome sa mga pumila sa isinagawang mass bloodletting na Members Church of God International o MCGI sa Tansa, Cavite. Sa isinagawang mass blood donation drive ng MCGI ay nakalikom ang Philippine Blood Center ng nasa 189 blood bags. Bagay na ipinagpapasalamat ng PBC dahil sa malaking tulong nito sa mga pasyenteng may sakit gaya ng tatay ni Jerome. On behalf po of the Philippine Blood Center, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa MCGI, for having this bloodletting activity. At kayo po ang tunay na mga bayani, yung nagdo-donate po. Malaking tulong yun kasi maraming matutulungan na may sakit. Yung mga nag-undergo ng surgery, yung may mga leukemia, may mga blood diseases. Kailangan po nila itong dugo kasi ang isang blood bag, it will save 3 lives. Sa susunod na 3 buwan ay inaasahan ang muling pagsasagawa ng mass bloodletting activity ng MCGI sa lalawigan ng Cavite. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Umaasa ang pamilya ng Pilipinong nasawi sa lindol sa Turkey na may uwi ito sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Kaya naman patuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan, lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan sila na mapadali ang proseso. Si Japet Cablaida, humahataw. Hataw Balita! Dinala na ng tatay at kapatid ng nasawing Pilipino sa earthquake sa Turkey ang letter of request at ilang dokumento upang isumite sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Lucena City Office. Ito ay upang iproseso ang pagpapauwi sa mga labi ni Wilma Abulad sa Pilipinas. Isa si Wilma sa 2 Pilipino na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Gusto po namin mag-asawa matulungan kami at madala na agad dito ang aking anak. Sapagkat po mga nagit na ata 1 linggo nangyari yung nag-aalala na rin ang aking apo. Gusto na makauwi din dito. Patuloy na nananawagan sa pamahalaan ang pamilya ni Wilma upang maiuwi sa Pilipinas ang mga labi ni Wilma. Sabi ng aking apo ay marami pa daw hinihinging papilis. Kaya sabi, wala daw pating pondo. Sabi gano'n. Sana kami matulungan agad para maiuwi na yung aking anak. Talaga namang matagal na din doon. Sa ngayon ay pansamantalang nakalagak ang mga labi ni Wilma sa isang refrigerated storage sa Turkey. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Lucena City na kapag naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ni Wilma ay sila na ang sasagot sa pagdadala sa pamilya nito sa Lucena City. Umaasa ang pamilya ni Wilma na maibuburol ito ngayong linggo sa kanilang bahay sa Barangay Ilayang Dupay, Lucena City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Japet Cablaida, humahataw. Hataw Balita! Babatas ang pagtaas ng naiulat na mga kaso ng bullying sa mga paaralan sa bansa. Pangamba ng ilang senador, posibleng mas marami pa ang hindi naiulat sa mga otoridad. Ayon sa ilang eksperto, mahalagang tingnan ang pagpapalaki sa mga bata at relasyon sa tahanan sa pagtugon sa bullying sa bansa. Si Lucilio Ren, humahataw.
Hataw Balita. Muling tinalakay sa Senado ang implementasyon ng Anti-Bullying Act of 2013. Naaalarma kasi ang ilang mambabatas dahil sa kabila ng umiiral na batas, pataas pa rin ng pataas ang kaso ng bullying sa bansa. So, nakakabahala ho na among many countries, but we have the highest in terms of bullying. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, 40% ng mga mag-aaral edad 13 hanggang 17 ang nakararanas ng iba't ibang klase ng pang-aapi sa eskwelahan. Sa isang pag-aaral naman ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2018, Pilipinas ang nanguna sa mga kaso ng bullying sa mahigit 70 bansa sa buong mundo. If a student experience frequent bullying, the scores go down, especially with fundamental and foundational subjects such as math and science. So there's a direct correlation between being bullied and not being bullied. Sa loob ng 7 taon, pinakamarami ang naitalang physical violence sa mga naiulat na kaso ng bullying. Batay sa datos ng Department of Education, pinakamataas ang naitalang kaso ng bullying noong school year 2018 hanggang 2019 na umabot sa mahigit 21,000. Ngunit bumaba ito sa sumunod na school year sa mahigit 11,000 cases. Ayon sa DepEd, posibleng dahil ito sa paglipat mula face-to-face classes sa online classes bunsod ng pandemya. Pero tingin ni Senator Sherwin Gatchalian, posibleng mas marami ang mga hindi na ire-report na kaso. Ayon sa Child Protection Network, batay sa isang survey noong 2016, marami sa mga biktima ang hindi nagre-report matapos mabully dahil sa takot. They are afraid. They know that if they report, they will not be safe from the bully. Some of them feel they can handle it on their own, so they do not need to report. And for those who reported, many also felt that they were not helped, that the reports were not taken seriously. Is it safe to conclude that 17.5 million students experience some form of bullying in our country? Yes. Aminado ang DepEd na hamon ang pag-monitor sa mga kaso at kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan. I've been able to conduct speaking engagement with some of our teachers in QC. Ang number one problem po talaga nila ay takot po silang umaksyon minsan at hindi rin po nila alam kung anong ginagawa nila or yung gagawin nila rather. We established the Learner Telesafe Contact Center helpline. So this already allows the learner to directly report. So this allows us to have a direct hand in contrast of it being coursed through the teachers or through the school. Ayon sa mga eksperto, hindi lang dapat ang mga nabubuli, kundi ang mga namubuli ang dapat bigyan ng pansin. Kadalasan nila, nag-uugat ito sa klase ng pagpapalaki sa mga bata sa kanilang tahanan. Intervention with the bully needs intervention of what is happening at home. He himself suffering from physical violence or emotional violence or even sexual violence at home. So this behavior of the bully is actually just a reflection of what is happening in the home most of the time. When they discipline, it always involves violence. Violence that is verbal. Bakit yung ginawa yan? Ang tanga-tanga mo. That's very common, no? So it's a cultural thing also that we have to look at it. So I think we have to focus on the family. Nais ng DepEd na mas mabigyan ng suporta sa pagtugon sa cyberbullying. Pinag-aaralan din anya ang pagsama sa paggamit ng social media at internet sa curriculum sa mga paaralan. Suportado rin ng DepEd ang pagdadagdag ng mental health professionals sa mga eskwelahan. In order for us to detect and also to address these concerns, it would require a totally different skill set than what our teachers have. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Loren, humahataw. Hataw Balita. Napapabayaan na ngayon ng ilang tomato farmers sa Nueva Vizcaya ang kanilang tanim na kamatis. Dulutan nila ito ng mahal na farm input at ng pagkalugi sa murang kamatis. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita.
Nagbawas na ng farm input ang ilang magsasaka sa Nueva Vizcaya para makatipid sa gastusin sa kanilang mga pananim na kamatis. Ang tomato farmer na si Mang Leonardo nang mag-oversupply ang kamatis sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT, hindi na nabili ang kanyang mga maliliit na kamatis at nasayang lang. Dahil wala rin lang siyang kita, pinabayaan na lang nito ang kanyang pananim. Ngayon sir, hindi na. Dahil mura ng presyo. Wala na kaming mapapalak kahit alagaan pa namin sir. Binayaan na lang namin na mabulok. Hindi na namin linalagyan ng fertilizer sa konser, lugi talaga. Pero wala na, bagsak na siya sir. Sa kalahating ektaryang ito ng taniman ng kamatis dito sa bundok ng Watwat, Cebu, kayang umani o humarvest ang isang magsasaka ng nasa 20 beses sa tanim na kamatis. Dahil nagtitipid sa paggamit sa farm input ang ilang magsasaka, swerte na kung makaani sila ng 10 beses. Dahil kulang na sa fertilizer, pataba at insecticide ang kamatis, ang epekto, natutuyot na rin ang dahon nito at maliit na rin ang bunga. Kaya hinahayaan na lang po sir. Kung makikita nyo sir, dati kapag mataas yung presyo ng kamatis, healthy itong mga dahon ng mga ganito ng kamatis. Pero ngayon sir, kung makikita nyo sir, wala na sir, lantang-lanta na siya. Kapag binibenta nga po kasi namin sir itong mga to, kadalasan may mga hindi pa po nabibili, kagaya ng mga small, big na lang po yung nabibili. Wala na po kaming pangbili ng pang-spray. Lugi na po, luging luta. Hindi na bumabalik yung puhunan sir. Kasi nga bagsak presyo, mataas naman yung mga farm input na nabibili sir. Swestyo naman ng mga farmer, direkta na sanang bumili ang mga buyer sa kanila nang kumita sila at mabili pati ang maliliit na kamatis. Para sa amin po, mas maganda kung buyer na lang po yung pupunta dito para aware naman din po sila at hindi na kami gagastos sa pagbayad sa mga sasakyan, mga ganun po. At saka para diretso na yung presyo, masasabi nila sa amin kung ilan yung kaya nilang tawad sa ganito, sa kamatis. Saka pati yung mga maliliit, mabibili na rin kapag sila mismo yung pumunta rito. Ayon naman kay Joey Gamsao, buyer ng kamatis, willing silang bumili ng kamatis ng direkta sa mga tomato farmer para walang masayang. Maaari pa nila itong mabili ang malaking kamatis sa halagang 8 pesos lang per kilo kumpara sa NVAT na nasa 14 pesos. Sa direct to farmers na yun, pwede na sa rambulan. O pati na sa maliliit na rambul na lahat. Big, medium, small, kasama na lahat ngayon mabibili. At least walang na matira sa kanila. Hindi sila kawawa, hindi naman laging naiiwan lang. Pag sa imbat na itatapon lang kung mura ang kamatis talaga. Samantala, hiling naman ng mga magsasaka, bumaba na sana ang presyo at mabigyan sana sila ng Department of Agriculture ng mga farm input gaya ng fertilizer at mga pataba. Nang sa gayon ay hindi na nila mapabayaan ang kanilang mga tanim na kamatis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Isang election officer ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur patay matapos pagbabarili ng mga hindi nakikilalang mga salarina. Commission on Elections kinundina ang krimen. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita. Kinundina ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakapaslang sa isang election officer sa Maguindanao nitong Lunes, February 13. Kinilala ang opisyal na si Haviv M. Maindan, 55 anyos, at isang election officer 2 sa bayan ng Sultan sa Barongis. Sa initial report ng pulisya, papunta sana kahapon sa bayan ng Lambayong mula sa Sultan sa Barongis ang biktima, sakay ng isang sasakyan kasama ang isa pang biktima na si Rolly Dilangalen. Pero habang binabaybay nila ang National Highway sa Purok Libas, Barangay Pingayaman, Lambayong, pasado 2:00 ng hapon, may lumapit sa kanila at nagpaputok ng makailang beses. Nagtamo ng maraming tama si Maindan sa katawan, habang nakaligtas naman sa mga putok si Dilangalen. Agad na kumaripas ang mga sospek sa di matukoy na direksyon matapos ang ginawang pamamaril. Ayon sa COMELEC, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police at nagsasagawa na ng hot pursuit operation. Inalerto na rin nila ang mga checkpoint.
Si Maindan ay 15 taon nang nagtatrabaho sa Comelec. Naiwan nito ang kanyang asawa at 4 na mga anak na pawang nag-aaral pa. Habang patuloy na pinaghahanap ang sospek, tiniyak naman ni Comelec Commissioner George Erwin Garcia, mga kasamang commissioner at ng buong ahensya sa pamilya ni EO Maindan na hindi sila titigil hanggang sa makamit ang hustisya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Libo-libong tao ang nakisaya sa Les Culiembo Festival na bahagi ng kanilang selebrasyon para sa ika-191st founding anniversary ng Bayan ng Ibaan sa Batangas. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Ipinagdiwang sa munisipyo ng Ibaan, Batangas ang Les Culiembo Festival bilang bahagi ng kanilang selebrasyon para sa 191 taong pagkakatatag ng kanilang bayan nitong Sabado. Tampok dito ang ipinagmamalaki nilang mga produkto sa bayan tulad ng kulambo, tamales, liempo at mga produktong hinabi. Nagsagawa rin ang lokal na pamahalaan ng float at street parade na sinalihan ng mga paaralan at iba't ibang mga organisasyon. Ipinakita naman sa mga manonood ang magaganda at makukulay na costume na ginamit ng mga kalahok sa street dance competition. Tagisan ng galing ang 4 na paaralan sa bayan ng Ibaan, kung saan itinanghal na kampyon ang Don Juan Pastor Memorial Integrated High School na nakatanggap ng 100,000 pisong grand prize. Nagkaroon din ng agri-fair sa selebrasyon. Tampok dito ang mga produktong gawa ng mga Ibaeño, ang habing Ibaan at ang ipinagmamalaki nilang. Ang salitang Les Culiembo ay hango sa mga salitang tamales, kulambo, habi, liempo at tubo na ang kanilang ipinagmamalaking produkto sa bayan ng Ibaan, Batangas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Makatutulong ngayon ng malaki sa mga pasyenteng nakangailangan ng dugo ang bagong Provincial Blood Center at cold storage facility na ipinatayo ng Department of Health at Bulacan Provincial Government sa lalawigan ng Bulacan. Walang bayad ang pagkuha ng dugo. Kailangan lang na magsama ng volunteer donor na handang mag-donate. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Pinasinayaan na ang bagong gusali ng Blood Center at Blood Cold Storage Facility sa Bulacan Medical Center sa Malolos nitong Lunes, February 13. Makikinabang sa Blood Center ang mga pasyente na may sakit sa Bulacan at karating probinsya na na-confine sa mga private at public hospital sa probinsya. Siyempre, prioridad natin yung mga taga-Bulacan na pagkailangan talaga. Pagka marami naman at may mga nanghihingi ibang lugar, binibigyan din naman natin. Inusuportahan din naman natin. Kasi may pagkakataon din naman kasi na nagba-bloodletting tayo sa labas outside Bulacan. Kaya okay lang na kung kailangan ng ibang lugar yung dugo, okay naman, magbibigay din naman tayo. Siyempre, buhay mahalaga. Para makakuha ng dugo sa blood center, kinakailangan lang na magdala ng 2 volunteer donor. Katumbas ito ay isang blood bag. Sa mga magdodonate ay bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Subalit sa mga aplikante na aprobado na kukuha ng dugo, ay maaari naman nila itong makuha sa loob ng 24 oras. Bukod sa blood center, may gusali na rin ng cold storage facility na paglalagyan ng halos lahat ng klase ng bakuna. Hiling lamang ng pamahalaang panlalawigan, huwag mapagod sa pagtulong sa mga bloodletting activity ang mga Bulakenyo. Bagkus ay dumami pa ito para mas dumami ang makinabang, lalo ng mga mahihirap at walang kakayahang bumili ng dugo. Thank you sa mga nagdo-donate ng dugo, sa mga donors natin, ating bawat kinakandak na bloodletting, sa mga iba't ibang lugar,
Maraming salamat din dun po sa mga taga-ibang lugar na nag-donate din outside Bulacan ng dugo. So maraming salamat po at humingi po kami ng panalangin sa inyo, humingi ng pasensya, tunawa. Pinagsusumikapan naman po namin at ito po yung part na pagpapalakas ng universal healthcare. Samantala, kabilang naman sa mga bagong kagamitan na nadagdag sa pasilidad ay ang mga blood donor bed, refrigerated centrifuge, blood collection monitor at blood bank refrigerator. Ang nasabing pasilidad ay pinondohan ng provincial government ng Bulacan at DOH, katuwang din ang UNICEF. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula ang pandemya, muling tumanggap ng cruise ship ang isla ng Boracay. Lula nito ang mahigit 300 turista at mga crew. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita! Matapos ang halos 3 taon mula nang magsimula ang pandemya, muling tumanggap ng international cruise ship ang isla ng Boracay. Ayon sa Malay Tourism Office, ang MV Seabourn Encore na bago at modernong luxury cruise ship ay mula sa Holland, Amerika at dumaong sa front beach ng Boracay umaga nitong Lunes, February 13. Lulan nito ang nasa 300 mga turista at mga crew mula sa iba't ibang bansa. Tumagal ang cruise ship sa isla mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Maliban sa mga local and foreign tourist na regular na pumasok sa isla, malaking tulong din ang cruise ship para sa dagdag na kita o tourism receipt ng Boracay. Kagaya ng ginagastos ng mga turista para sa kanilang accommodation, pagkain at mga island hopping o activities habang nasa isla. Ayon pa sa Department of Tourism o DOT, 18 cruise ship ang inaasahang papasok sa isla ngayong taon. Sa ngayon, umaabot na sa 5 hanggang 6,000 turista ang pumapasok sa Boracay kada araw. Mayroon na ring 14,000 kwarto na maaaring mag-cater ng mga turista. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita! Oy, salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa atin ngayon, mga nanood po sa atin sa ating social media account at nanood sa atin sa UNTV 37 at ganoon din sa mga nakinig po sa atin sa Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa mass indoctrination po ng MCGI. Day 12 na po tayo. Mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Pebrero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo,
Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.